Si Mocha Uson, na kilalang DDS, sa mga kababayan natin, tumatakbo po yan sa pagkakonsehal. Diyan po sa Maynila, sa ilalim po ng ticket ni Yorme Isko Moreno. Diba yung tinatawag na Yorme's Choice. And medyo na-iskandalo lang yung marami sa atin, including myself. No? Hindi naman sa nagpapakaanghel ako. No? May ano naman ako sa ganyan, yung 'di ba expose naman tayo sa mga ganyang biro. Pero nung nadidinig ko yung jingle niya, tsaka yung the way she was being introduced sa campaign stage, yung cookie ni Mocha. Tapos yung cookie ni Mocha, ang sarap-sarap kung hindi ako nagkakamali, no? And nabasahin ko lang, no? Meron kasi may nakita akong article kung saan pinapaliwanag ito ni Mocha Uson. Kasi nag-react dito si Attorney Luke Espiritu. Nabastusan siya diyan pero ang paliwanag dito ni Mocha, basahin ko na lang din dito sa story ng Bandera. 10 taon na nakalipas mula nang mabuo natin ang cookie ng Mocha, isang munting negosyo kung saan natin nakilala si Nanay Lourdes, isang mahusay na panadera na naging kaagapay natin sa paggawa ng cookie ni Mocha. Yan. Ngunit nang malaman natin na siya ay may stage 4 breast cancer, tulad ng aking ina, nagdesisyon tayong ialay lahat ng kinita ng cookie ni Mocha para sa kanyang pagpapagamot. Okay, meron siyang good na naidulot diyan, no? Assuming na totoo nasa balita, no? Pero the fact na ginagamit yung ganung slogan, ganung jingle on a campaign stage, what do you think? Alam mo, mabuti at napansin ni Attorney Luke Espiritu, no? Maganda na lalaki, no, ang nakakapansin. Kasi minsan sasabihin kayo mga babae, masyado kayong sensitive. Minsan nakakainis yung mga ganyang sinasabi. Pero alam mo, yung magandang halimbawa na kahit babae, kaya ring mambastos, hindi ba? Ng kapwa babae. At clearly, ito yung pwedeng perception dun sa ginagawa nga ni Mocha Uson bilang campaign slogan, ano? At ang pinapatungkol dito ay kumbaga yung tinatawag na male gaze. Kumbaga ang binibigyan niya ng dito sa kanyang campaign slogan ay yung come on, kumbaga. In local language, parang yung come on niya para sa mga kalalakihan, di ba? Ganun yan. So parang nililive up niya yung imahe niya na sexy, lapitin ng mga lalaki, gusto ng mga lalaki. At tingin ko, yun yung pinag-uugatan ng kanyang Kaya kahit nasabihin mo patungkol ito doon sa, sige, mabuting gawain niya, no? Doon sa Survivor. Pero, kung hindi mo alam yung kwento na yun, ano ang maiisip mo? Diba? Oo nga. Tsaka, siya para pang come on sa mga kalalakihan. Oo, tama. Clearly, na-exploit yung dating ng cookie ni Mocha. Diba? Alam naman natin kung ano yung gusto niyang tumbukin dito, diba? Yung private part ng babae. Yeah. And minsan napapaisip din ako, no? Hindi talaga porke babaeng kandidato magcha-champion na ng women's issues or rights, diba? Kasi dito parang dating sa akin, siya mismo nagiging instrumento to further commodify. Exactly. Yung kababaihan. Exactly. Diba? Yung ganyan, paano ba dapat ang maging pagtingin ng publiko sa ganyan? O baka naman tolerated na rin, nakakatawa sa iba, tanggap na rin? Tanggap na rin at alam siguro ni Mocha na magge-generate ng diskusyon, ng buzz na feeling niya yun ang kailangan bilang kandidato. Ngunit at siguro ang gagawin niya may lusot dahil nga yung kanyang explanation, siguro ang dapat din talaga tingnan yung yung pagkakaroon ng respeto dun sa yung lagi kong sinasabi kanina, yung respeto sa posisyon na that you're trying to kumbaga that you're trying to pursue, yung posisyon. Yun unang-una, respeto din sa mga botante. Anong mensahe, no? Sana yung mensahe man lang na mag-a-uplift, no? Kasi anong mensahe ng cookie ni Mocha? Wala. Isusulat mo ba yung mensahe na yon sa pagkabahaba ng kwento? Hindi. Kasi dapat slogan kasi kung slogan na uplifting, hindi mo kailangan ng hindi mo kailangan mahabang kwento.
Ay, nako. Nakakaano lang eh. Parang, siguro, successful from their perspective, from the perspective of campaign strategy, effective sa kanila. Pero, tasteless eh. Di ba? Tasteless at parang wala ka na bang maisip. Eh, di ba? Yun na nga din, kahit kay Mr. Sia, marami namang kang mahahire ng mga creative. Ang daming creative geniuses sa mga pagdating sa pangangampanya. Bakit hindi kailangang kumuha ng mga ganitong mga consultants, no, para magkaroon naman ng saysay at substance, no, ang pangangampanya. At natitrivialize yung dapat na seryosong pangangampanya. Naiintindihan ko na kailangan wag matulog yung mga nag-aantay doon, wag maging laging masaya, no, pero maraming paraan para maging interesado sila, no, sa sasabihin mo.